Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, magmasid muna tayo sa ating kapaligiran. Kung may nakikita tayong basura, ulitin po natin. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong araw ay mag-dua or magdasal muna tayo. Anyone? Dito po sa harapan. Tumaya tayo lahat. وقال ربكم ادعوني استجب لكم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله. So, take your seat. Bago tayo magsimula, mag-check muna tayo ng attendance. Just raise your right hand and say present. Unahin lang Saptura. Present. Bayrema Benito. Present. Rahima Sulaiman. Present po. Lorema Sulaiman. Present po. Okay. So, bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon ay magbibigay muna ako sa inyo ng aktibidad at para madagdagan yung idea natin sa kung ano yung tatalakayin natin ngayong araw. So, ilabas ang inyong mga ballpen and ang inyong mga kwaderno. Magbibigay ako ng 10 minuto para sagutin niyo ang mga katanungan na ito. Kaya ako ginawa ang aktibidad na to para magkaroon kayo ng idea sa kung ano ang lesson or topic na i-discuss natin ngayong araw. Sampung minuto lang nga, dapat tapos na. So, bago ko pala makalimutan, may mga kaunting paalala lang ako sa inyo. Ayoko na kapag sa oras na nagdi-discuss ako sa harapan ay may mga chismosang nagchichismisan sa harapan ko. Pangalawa, ayoko din ang estudyanteng tumatawa kahit wala namang nakakatawa. And please, be cooperative sa aking klase. Nang mas lumawak yung idea natin sa kung ano yung aralin natin ngayong araw. So, sige na, kopyahin nyo at sagutin. 10 minutos lamang. Alam ko naman na ilan sa inyo ay nagbasa ng libro, kaya mas madali nyo lang masasagutan itong mga aktibidad ninyo. Magsimula na kayo.
Pasok. Malapit nyo na bang matapos? Yes, ma'am. Tama. Huwag na mag-dismissan, sumagot na. So dito natin malalaman kung nagbabasa ba talaga kayo ng libro o pinapabayaan nyo lang yung pag-aaral ng kakasal. Huwag nang tumawa mo, Naila. Sumagot ka na lang dyan. Tapos na ba? Ipasa namin yung mga papel. So ngayon, may idea na ba kayo sa kung ano ang topic natin ngayong araw? Sino palang gustong sumagot sa hanay na ito? Okay. Miss Rahima, anong sagot dito? Pangangailangan. Tama. Ang pangalawa? Kagustuhan. Okay, ang pangatlo. Nakuha niyo ba yung pangatlo? Hindi. Yes, Rahima? Physiological po. Yeah, physiological. Pangapat. Norema? Teorya po. Gloria. Ang panglima. Mas slow po. So, bago tayo mag-proceed sa main topic natin, diba, sinabi ko kanina, may mga idea na ba kayo sa kung ano yung topic natin ngayon? Ang unang tanong, ano nga ba ang pangangailangan at kagustuhan? Ang pangangailangan po is ito yung kailangan natin sa pang-araw-araw na Yes. pamumuhay natin. At ang kagustuhan naman is ito yung mga luho natin o yung mga gusto natin kagaya ng gadgets. Ang sa pagkain naman is ice cream and soft drinks kahit na hindi naman natin ito kailangan. Yes, tama. So, ano ba? Higit ba na mahalaga ang pangangailangan kaysa sa kagustuhan lang natin? Walang gustong sumagot? Ikaw na lang, Rahima.
ang pangangailangan kaysa sa kagustuhan kasi kagaya nga po ng sinabi ko kanina na mas mahalaga po yung pagkain kaysa sa soft drinks na Magulang natin. Yes. Okay. Sa number 3, sino gustong sumagot? Munayla. Sino ang gumawa ng chart ng human of motivation? Si Abraham Harold Maslow. Yes, si Abraham Harold Maslow. So, sa next na ididikit ko dito, malalaman natin kung ano yung theory na ginawa ni Maslow. Pang-apat. So, paano ba naiiba ang mga pangangailangan ng isang bata kumpara sa isang matanda? Paano nga ba? So, naiiba yung pangangailangan ng isang bata kumpara sa matanda. Kasi ang pangangailangan ng mga matatanda is kailangan may gamot. Alam nila yung pangangailangan nila sa kung paano nila alagaan yung kalusugan nila. Sa pangangailangan naman ng bata is kinakailangan na mabigyan sila ng pangalan, makapag-aral, may mga damit sila and tirahan. So, yun yung ilan sa mga pangangailangan ng matanda at bata. So, bago tayo mag-proceed sa main topic natin, ilalagay ko muna yung layunin natin ngayong araw. So, dito ko na lang siya ilalagay. Letter A. Natutukoy ng mga mag-aaral ang kanilang mga pangangailangan at kagustuhan. Letter B. Naipaliliwanag ng mga mag-aaral ang epekto ng kanilang mga pangangailangan at kagustuhan sa kanilang mga desisyon. Letter C. Nagagamit ng mga mag-aaral ang kaalaman sa pangangailangan at kagustuhan sa paggawa ng desisyon. So now, proceed na tayo sa ating main topic na pangangailangan at kagustuhan. Tatawag ako sa inyo ng dalawang estudyante para basahin ito lahat. Yung laman ng pangangailangan at kagustuhan. Sino gustong magbasa? Yes, kuya? Sige na. Ayaw. Rahima, ikaw na lang. Pangangailangan at kagustuhan. Ang bawat tao ay may mga pangangailangan at kagustuhan. Ang pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ng tao sapagkat kailangan niya nito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang pagkain, damit at tirahan ay mga batayang pangangailangan sapagkat hindi mabubuhay ang tao kung wala ang mga ito. Samantala, hindi sapat na may tirahan, damit at pagkain lang ang tao. Gusto niyang mabuhay ng marangal at maayos sa lipunan kaya siya ay naghahangad ng mas mataas sa kanyang mga batayang pangangailangan. Okay, another one. Munayla. Read it. Pangangailangan at kagustuhan. Ang bawat tao ay may mga pangangailangan at kagustuhan. Ang pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ang tao sapagkat kailangan niya nito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang pagkain, damit at tirahan ay mga batayang pangangailangan sapagkat hindi mabubuhay ang tao kung wala ang mga ito. Samantala, hindi sapat na may tirahan, damit at pagkain lang ang tao. Gusto niyang mabuhay ng marangal at maayos sa lipunan kaya siya ay naghahangad ng mas mataas na sa kanyang mga batayang pangangailangan. Sino pa? Last. Verema. Pangangailangan at kagustuhan. Ang bawat tao ay may mga pangangailangan at kagustuhan. Ang pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ang tao sapagkat kailangan niya ito sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ang pagkain, damit at tirahan ay mga batayang pangangailangan sapagkat hindi mabubuhay ang tao kung wala ang mga ito. Samantala, hindi sapat na may tirahan, damit at pagkain lang ang tao. Gusto niya mabuhay ng marangal at maayos sa lipunan,
kaya siya ay naghahangad ng mas mataas sa kanyang mga batayang pangangailangan. Okay, thank you. So, ayon sa binasa nila, naintindihan niyo ba kung ano yung laman ng pangangailangan at kagustuhan? So, ang keyword dito sa pangangailangan at kagustuhan is yung pangangailangan natin is yung pang-araw-araw na kailangan natin. Yung kagustuhan naman is kapag nabuhay tayo ng marangal, mas naghahangad pa tayo ng higit pa sa kung ano yung pangangailangan natin. Mas na-provide na natin kung ano yung mga kagustuhan natin kung may sapat na pera na tayo. So, proceed tayo sa, yun na nga, sabi ko kanina na teorya ni Maslow na pangangailangan. So, wala dito si kagustuhan. Pangangailangan lang yung ginawang theory ni Maslow. So, ito yung mga iilan sa theory na ginawa ni Abraham Harold Maslow. Una, pangangailangan physiological. When we say physiological, yan yung pangangailangan physical. So, ano ba yung mga pangangailangan physical natin? Kinakailangan natin na magkaroon ng tubig, damit, pagkain, hangin, at tirahan. So, kapag nagkulang itong pangangailangang physiological natin, pangangailangang physical natin, so maaaring magkaroon tayo ng sakit. Kung wala tayong sapat na pagkain, kung wala tayong sapat na tubig, kung wala naman tayong sapat na hangin sa ating katawan, maaari tayong hindi makahinga ng maayos. Kung wala naman tayong tirahan, palaboy-laboy na lang yung mangyayari sa atin at iba't ibang sakit na lang yung dadapo sa atin. Kung wala tayong damit, maaaring, maghubad kayo? Siyempre, kinakailangan na may damit tayo. Pangalawa, pangangailangang seguridad at kaligtasan. So, bago tayo tumungo dito sa pangangailangang physiological, ay pangangailangang seguridad at kaligtasan, kinakailangan na magkaroon muna tayo ng pangangailangang physiological. Dito sa pangangailangang seguridad at kaligtasan, kailangan secured yung pamumuhay natin. Kailangan secured yung kaligtasan natin sa mga karahasan sa paligid natin. And dapat secured din yung kalusugan natin. Doon sa sinasabi kong pangangailangan na secured tayo sa pamumuhay natin, dapat yung mga magulang natin is may sapat na trabaho, may sapat na pagkakakitaan. Nang sa ganun ay mabili natin yung mga pangangailangan natin sa pang-araw-araw. And kung may sobra yung kita ng ating mga magulang, is pwede natin pasukin yung kagustuhan natin. Doon naman sa sinasabi kong seguridad or secured tayo sa karahasan sa paligid natin. Kailangan meron din tayong ganun. Kasi hindi natin alam o hindi natin nalalaman na nasa paligid natin pala is maraming mga masasamang tao or mapagsamantala. Ang pangatlo sa sinabi ko is yung seguridad. Secure tayo sa kalusugan natin. Dapat alam natin kung ano yung mga pwede natin kainin, kung ano yung dapat naka-benefit sa benepisyo sa ating katawan. Dapat kumain tayo ng gulay, lalo-lalo na sa inyong mga bata na kailangan kumain ng gulay upang tumalas ang ating isipan at memorya. So, ang pangatlo ay pangangailangang panlipunan. So, ano nga ba ang pangangailangang panlipunan? Ang pangangailangang panlipunan is kailangan is magkaroon tayo ng kaibigan, magkaroon tayo ng pamilya, magkaroon tayo ng
Siyempre, pamilya, pati kaibigan. So, kapag hindi tayo marunong makipag-ugnayan sa ating kapwa, hindi natin kayang mamuhay na tayo lamang, nasa sarili natin lamang. Kinakailangan na makipag-ugnayan tayo sa kapwa nating tao para magkaroon tayo ng kaibigan, pamilya. Pang-apat is pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. So, alam naman natin, no, as sa inyong mga bata na nagsusuot ng hijab, nagsusuot ng dress, is isa yon sa Islam. Pang-apat, pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. So, alam naman natin, no, as Muslim believer, as sa inyong mga bata, tinuruan naman din kayo ng mga magulang nyo kung paano manamit. So, kinakailangan para makamit natin yung respeto sa sarili, unang-una sa lahat, dapat may kaya tayo, modesty tayo na tinatawag. Dapat alam natin kung paano magsuot ng proper hijab, paano tayo manamit nang hindi nakikita ang ating aura, nang sa ganun ay makaiwas tayo sa fitna sa kapaligiran. Tingnan nyo, kung napapansin nyo is yung mga babaeng kitang-kita yung kanilang aura. Diba, malapit din sila sa karahasan sa kapaligiran? Hindi ba malapit sila sa fitna? Kung tayo ay tayo mga Muslim is may respeto tayo sa ating sarili, kinakailangan na alam natin kung paano i-cover yung aura natin. And another pa pala is kapag nasa public tayo, no? Hindi dapat tumawa tayo ng malakas. Alalahanin natin na babae tayo. Kasi yung alam naman natin na yung mga kalalakihan is kapag tumawa tayo ng malakas is parang na-awkward sila, no? So, mas mabuti na tumawa lang tayo ng hindi malakas na ayon lang sa kung ano yung pananamit at itsura natin para makuha natin or makamit natin yung respeto sa sarili and respeto na rin sa ibang tao. Ang panglima ay kaganapan ng pagkatao. So, itong kaganapan ng pagkatao, sabi ni Maslow is ito daw yung pinakamataas na antas ng pangangailangan ng tao. Bakit? Dahil hindi mo na kailangan, kaya mo nang tumayo sa sarili mo, kaya may tiwala ka na sa sarili mo, na hindi mo na kinakailangan yung ibang tao, or pwede mo din lapitan yung ibang tao. Ayon yun sa theory ni Maslow. So, proceed naman tayo sa mga salik na maka-impluwensya sa pangangailangan at kagustuhan natin. Okay. Proceed tayo sa mga salik na naka-impluwensya sa pangangailangan at kagustuhan. Una, edad. Alam naman natin na nagbabago ang pangangailangan at kagustuhan natin kapag nadadagdagan or tumatanda na tayo. So, dito, i-differentiate natin yung pangangailangan at kagustuhan ng isang matanda at isang bata. Sa matanda, unahin na lang muna natin yung sa bata. Sa bata is mas patok sa kanila or mas kailangan nila or mas nakaayon sa kanila yung kagustuhan nila na patok sa panlasa nila. Kesa sa pangangailangan nila na kailangan dapat nila ng tamang nutrients sa katawan nila na pangangailangan na kailangan kumain ng gulay, kailangan kumain ng prutas, uminom ng 8 to 12. And yung
sa mga bata is mas pinipili nila yung patok sa panlasa nila. Sa matanda naman, pinipili din nila yung patok sa panlasa nila. Hindi dahil sa kagustuhan nila yon, kundi dahil sa pangangailangan nila. Kasi dapat iwasan na nila yung mga pagkain na hindi naaayon sa kanilang sarili, hindi naaayon sa health nila. So, yun yung pangangailangan nila. Kahit na kagustuhan pa nilang kumain ng mga masasarap na pagkain, kung hindi yun ang pangangailangan ng katawan nila, is kinakailangan na iwasan nila yon. So, alam niyo na yung pinagkaiba ng bata and matanda sa tinutukoy ko na edad. Okay. Sa antas ng edukasyon naman. Sa antas ng edukasyon naman is kapag mataas na yung pinag-aralan natin or mataas na yung nakapagtapos na tayo ng pag-aaral, is alam na natin or mas secure na sa atin kung ano yung pangangailangan at kagustuhan natin. So gaya nga ng sinabi ko kanina, kung may sapat na pera tayo, kung may magandang trabaho tayo, napupunan natin yung pangangailangan natin ng sapat and yung mga kagustuhan natin kung may mga sobrang kuwan tayo, kita tayo, or pera tayo. Katayuan sa lipunan. So, alam naman natin kapag dito sa katayuan sa lipunan, kapag may position ka sa isang gobyerno, for example, no? So, mas naghahangad pa sila ng marangal. Mas naghahangad pa sila ng marangal. Pero, hindi naman sinasabi dito na porket kagustuhan nila yon is na rin sa pangangailangan nila. Yung ang sinasabi ko, for example, kailangan nila ng sasakyan. Hindi dahil sa kagustuhan lang nila yon, pero kailangan din nila yon para maging productive sila sa kanilang trabaho. Panlasa. Dito sa panlasa, hindi tinutukoy lang na yung panlasa natin sa pagkain. Panlasa or tasting natin dito yun, ang tinutukoy din dito is yung mga taste natin sa, like kunwari sa pananamit, style natin. So, for example, dito is, i-equal natin yung pangangailangan at kagustuhan na. Dito sa taste natin sa pananamit, di ba kung napapansin natin, mas fashionist ngayon, sa ngayong henerasyon. So, imbis na hindi naman natin pangangailangan yung magsuot na tayo ng modernong pananamit, pero nagagaya natin yun. And nagiging kagustuhan na rin natin yun dahil nga sa may nakikita tayong nananamit ng ganon. Imbis na hindi naman siya pangangailangan, kasi pwede naman tayo magsuot ng normal na hindi ginagaya or hindi tayo nag-face sa mga fashion ngayon. So, yun yung kagustuhan na sinasabi ko. And yung ibang mga bata is, pwede naman sila magpabili sa mga magulang nila ng simple lang na cellphone na nagagamit sa school, pero ang ginagawa nila is mas sinusunod nila yung kagustuhan nila na pumili na lang ng iPhone kesa sa Android na cellphone na pangangailangan lamang nila sa school. Pero nagpapabili pa rin sila sa magulang nila na kagustuhan nila na iPhone. Dito naman sa kita. Dito sa kita, pasok itong pangangailangan at kagustuhan natin. Kung nagtatrabaho tayo and malaki yung kita natin, syempre, mas madami tayong makukuhang pangangailangan at kagustuhan, hindi na nalilimitahan, hindi na nakokontrol yung pagbili natin ng ating pangangailangan and kagustuhan. Doon naman sa mga taong konti lang yung kita nila, syempre, nalilimitahan na. Nakokontrol na yung pagbili nila ng pangangailangan nila, ng mga kagustuhan nila dahil parang gipit or hindi sapat yung kita nila sa mga kagustuhan nila na gusto nilang bilhin. Kapaligiran at klima. Dito sa kapaligiran at klima, magbibigay na lamang ako ng example para mas maintindihan nyo ng mabuti. Kung kayo ay nakatira sa, for example, sa tabing dagat, so syempre, ang mapagkikitaan nyo lang lamang doon is yung pangingisda. Paano kung nagkaroon ng klima, nagkaroon ng bagyo? Syempre, malilimitahan yung pangangailangan at kagustuhan natin dahil sa wala tayong kita. Another example, kapag tayo ay nasa bukiran, kapag dumating yung klima ng El Nino, syempre maaapektuhan yung mga tanim natin and nalilimitahan din yung pangangailangan at kagustuhan natin. So, naintindihan nyo ba yung teorya ng pangangailangan ni Maslow na pangangailangan physiological, pangangailangan ng seguridad at kaligtasan, pangangailangan panlipunan,
pagkamit ng respeto sa ibang tao, sa respeto sa sarili at sa ibang tao, kaganapang pagkatao. And yung mga salip na naka-influensya sa pangangailangan at kagustuhan katulad ng edad, antas ng edukasyon, katayuan sa lipunan, panlasa, kita at kapaligiran at klima. So, naintindihan niyo ba ito? Okay. So, proceed naman tayo sa ibibigay ko naman na activity nang sa ganon ay malaman natin kung nakinig ba kayo ng maayos at nagmasid sa ating talakayin ngayong araw. May dalawa akong activity na ipapagawa sa inyo. Dito natin masusukat yung kakayahan ninyo. Kung nakinig ba kayo or hindi. Sayang lang yung lawit kapag hindi kayo nakikinig na maayos. So, inaasahan ko din na mataas yung score nyo dito. Basahin mabuti para makasagot kayo ng maayos. Bibigyan ko kayo ng siguro 5 to 10 minutos para sagutin niyo yung lahat. Bago tayo mag-proceed sa ating huling gawain na takdang aralin. Ang ingay niyo, class. Sagutin na yan. Kung may hindi kayo naintindihan sa mga tanong, yes, pwede kayo magtanong sa akin. Mamaya, pagkatapos niyan, sasagutin natin yan. Bago ko ibigay yung takdang aralin niyo.
3 minutos na lang. Anong oras na ba? Until 6. Tapos na? Yes, ma'am. Okay. So, kopyahin nyo yung takdang aralin nyo. Dito ko na lang siya ilagay class. So, habang kinokopya nyo, may mga clarification ba kayo, comments, feedback, or anything? Reactions? So, naintindihan nyo na maayos yung talakay natin ngayong araw? Yes, ma'am. Maayos. Sabihin nyo lang kung tapos nyo na. Mabya po si Baren. 5 minutes na lang class. Pagkatapos na yung class natin kasi malapit ng time. Yes, yes, ma'am. Saan isulat yung assignment? Kahit sa papel. Kahit anong uri ng papel. Gusto nyo, na station board na lang, pwede din. Anong oras na? Sige, tapos niyo na? Yes, ma'am. So, wala kayong mga tanong, hindi ba? So, dito na magtatapos ang ating talakayin. Maraming salamat sa inyong lahat. So, bago tayo lumabas sa silid-aralan na ito, basahin mo muna natin ang kaparating na Diyos. Okay, class, thank you. Class dismissed. Thank you, ma'am.